Hello mga kasolong! Ako po si Queen Shena. Magandang araw po sa inyong lahat. Di ko ano man pong oras sa inyong panahon ngayon, ay God bless us all. Ngayon po kami po ay nagpunta dyan sa Ever. Kasi maghahanap kami ng buto ng saluyot. So wala kaming nakita. At kaya ang bagsak namin ay sa online shop. So sa online shop ako nakahanap ng kailangan namin na saluyot seed. Sinabay ko na rin ang garden soil. At dahil nga po sa online shop namin nabili ang buto na aming itatanim, ay meron po siyang free guide. So, kailangan po nating basahin ang free guide para sa pagtatanim. Vegetable Seeds Planting Guide. May dalawang paraan sa pagtatanim ng gulay seeds, punla o diretsyo tanim. Una, ang mga maliliit na buto ng gulay, ito ay kailangang ipunla bago itanim sa permanenteng taniman. Ang mga pinupunlang buto, maaari itong sisibol sa loob ng 3 to 7 days. Note, isang beses lang diligan hanggang sumibol ang buto. Mga uri ng maliliit na buto tulad ng pechay, radish, mustasa, bell pepper, sibuyas, talong, kamatis, pak choy, saluyot, sweet basil, lettuce, sili, repolyo at iba pa. Tandaan, basta maliliit na buto, seeds, ito ay kailangang ipunla. Pangalawa, ang mga malalaking buto, seeds, ito ay hindi na kailangang ipunla. Diretso na ito itanim sa lupa at 1 cm ang lalim. Tandaan, ang pagsibol ng buto, seeds, depende sa variety ng seeds, maaari itong sisibol sa loob ng 5 to 10 days. Transplanting, maaaring ilipat ang seedlings sa loob ng 7 to 12 days sa petsa ng pagpupunla. For saluyot instruction, ang pagtatanim ng saluyot, ito ay kailangang ipunla. Kailangang ibabad sa maligamgam na tubig, 30% mainit na tubig at 70% na tubig galing gripo. Ibabad ito sa loob ng 6 to 8 hours bago ito ipunla. Sisibol ito sa loob ng 3 to 5 days. Note, kapag hindi binabad sa maligamgam na tubig, sisibol ito sa loob ng 12 to 15 days. At ayan naman po ang instructions gabay sa pagtatanim ng buto. At salamat sa instructions guide kasi malaki po ang tulong nun lalo na sa mga beginners na katulad ko. Bagal ang sibol. 12 to 15 days pag hindi mo siya binabad sa tubig. Kaya para mabilis. Merong mustasa. Merong pechay. Ba't kulay blue? Kulay blue ba ang pechay? Ito saluyot seeds. So, ayan saluyot seeds. Sa pagtatanim ng saluyot, ito ay kailangan ipunla. Kailangan ibabad na sa maligamgam na tubig. So, ito yung free. At yan naman po ang aking idinagdag sa aking na-order, ang garden soil. Yan, umpisahan na po natin ang pagtatanim ng saluyot seeds. 1 gram po yan, pero 2 beses po kami magtatanim. Kasi po, 2 beses po kami magbababad. Isang maligamgam at isang mainit na tubig. Yang pong garden soil ang una namin gagamitin. Kapag nakapagbabad na po kami ng buto sa maligamgam na tubig sa loob ng 8 hours, yang pong lupa ang gagamitin namin. Ganun po. Ang unang gagawin ay kukuha kami ng container na kung nakikita po ninyo may butas na po yan. Binutasan po namin yan ng mga 6 na butas po para po maganda po ang daloy ng tubig kapag po tayo ay nagdilig. Siyempre ginamit po namin ang nabili naming garden soil. Yan. Magtitira lang po ako ng kaunti kasi pag nilagay po natin yung buto, maglalagay tayo sa ibabaw ng konting lupa. Ngayon po, kami po ay nakapagbabad na ng buto sa maligamgam na tubig.
Ayan po ang naibabad namin sa maligamgam na tubig sa loob ng 8 oras. So, ilalagay lang po natin ang buto sa garden soil sa ganyang paraan. Kailangan po talaga maraming buto. Hindi ko naman po siya maisa-isa kasi napakaliit, no? At kaya po kailangan maraming buto kasi hindi po natin alam kung lahat ng buto na yan ay sisibol. Ngayon sa ganyang paraan natin, kailangan ilagay ang buto kasi nga sobrang liit niya. No? Pero kung may gagawa natin ng paraan na hanggat maaari may paghiwa-hiwalay siya, mas maganda. Tapos, lalagyan natin siya sa ibabaw ng konting lupa. Yung natira ko pong lupa, yun din po ang ginamit ko. Para pag sumibol na yung ating mga buto, ay matibay siya. At saka para din po, madali din po siyang madiligan. Hindi po masyadong mabababad yung buto kapag in-spray na natin siya ng tubig. Sa ganyang paraan po ang pagdidilig dahil ang saluyot ay ayaw po ng masyadong maraming tubig. Pwede naman po yung lupa natin moist lang po. Huwag po yung basang-basa. Kailangan po natin siyang ilagay sa malilim. Huwag po natin siya munang paaarawan. Ito naman po ang pangalawang paraan ng pagbabad. Pero ito po ay sa mainit na tubig na, yung bagong kulo po. Yan. 8 hours po nating ibababad yan bago po natin siya itatanim sa lupa. Ang ginawa ko pong lupa sa pangalawang pagtatanim ay gawa ko na lang po. Hindi na po siya yung garden soil. Ngayon, ito na po ang resulta ng pangalawa nating pagtatanim. After 2 days lang po, nagkaroon na po siya ng sibol. So, yan po ang pangalawa nating pagtatanim na naibabad ng 8 oras sa mainit na tubig. No? Ang lupang ginamit ko po dyan ay ang vermicast na nakuha ko lang po sa likod ng bahay namin. No? Meron po kasi kami doon na lupa na laging basa at maganda po siya, mataba dahil may mga bulati po siya. At yun po yung ginamit ko pong lupa, tapos niligang ko po siya ng tuyot na dahon. So ito naman po ngayon ang kinalabasan nung una nating itinanim. Yan, wala pa rin po siyang sibol sa 2 days. Makalipas po ng mga ilang araw, ay sinubukan ko po na tignan kung ano po ang resulta ng dalawa na aking itinanim. After 1 week, yan po ang kinalabasan sa pangalawa na pagtatanim na ibinabad ko sa mainit na tubig. No? Ganyan po yan. Bali, miniligan ko rin po siya ng rice hull. Nilagyan ko po siya ng vermicast at saka ng tuyot na dahon. At ito naman ang sa unang tanim na ibinabad sa maligamgam na tubig. After 1 week, wala pa rin po siyang sibol. Pero after 10 days, nagkaroon po ng sibol. Yan na po yung unang tanim natin sa maligamgam na tubig. Nagkaroon na po siya ng sibol. No? 10 days po yan. Pero, sa pangalawang tanim ko, yan po ang 10 days. Yan. Binabad ko po yan sa mainit na tubig. At ang lupa niyan ay iba. Hindi po yan yung lupa na nabili ko. Gumawa po ako ng sariling lupa. Kumuha po ako sa likod bahay namin ng vermicast, yung dumi ng bulate. Nilagyan ko po siya ng ipa na hindi po sunog. At saka nilagyan ko rin po siya ng coco peat. Nilagyan ko rin po siya din ng sunog na ipa. So, dalawang klaseng ipa ang nilagay ko. Isang hindi sunog at saka isang sunog. So, ang portion po niyan, nasa 50% po ng vermicast, 20% po ng sunog na ipa, 20% po ng ipa na hindi sunog, at 10% po ng coco peat. Tapos nilagyan ko po siya ng shell egg. Yan po ang unang tanim, at yung isa naman pong malago ay sa pangalawang tanim. So yan po ang pagkakaiba nila.
No, mas mabilis po ang tubo kapag sa hot water. At saka yung tumubo sa unang tanim ay konti lang po ang nabuhay na buto. Yan lang po. Pareho po yung 10 days. Hindi po ba? So nakita po natin ang pagkakaiba, no? Kaya minsan maganda rin po talaga na tayo ay gumagawa ng sariling lupa natin. At pinaaarawan ko na po sila. Nakalagay na po sila sa isang lugar na pwede pong maarawan sa umaga. Ganun po. Tapos, pinwesto ko po yan sa lugar na yung sa umaga lang ang araw, sa bandang hapon ay hindi naman na po masyadong maaraw. Pero wag naman pong malilim na malilim. Kasi kailangan na po niya talaga ng araw. Yun dahil lang sa luyot nga daw po, kung tutuusin, madali naman talaga siyang tumubo pag may ugat na. Kahit anong lupa, pwede daw po niyong gamitin. Pero syempre, seedlings po ang pinagmulan niyan. So, kailangan natin talaga na tayo ay magpunla ng buto. Yan po ang kailangan natin gawin kapag seedlings. And syempre, after 1 month, ayan na po sila. Nag-start po ako magtanim noong March 18 at ngayon ay April 18, 2024. At mga kasolong, kung inyong mapapansin na ang lupang nilagay ko ay hindi po ganun ka dami. Di ho ba para hong kalahati lang po ng sa container, no? Kasi po ganito po yun. Kaya ako po nilagay na kalahati lang po muna para po habang tumataas po yung paglaki ng ating saluyot ay kada isang linggo ay dinadagdagan ko po siya ng lupa. Bali, isa rin daw po yun sa paraan ng para ma-fertilize din po siya. No, parang pataba na rin po kasi po ang idinadagdag kong lupa sa bawat kada isang linggo ay ang vermicast. Yun po yung vermicast, yun po yung dumi ng bulate. So, kaya po kung mapapansin po ninyo ay hindi po puno or hindi po ganun kadami yung lupang inilagay ko. Kasi nga po, mas maganda po kasi ng nadadagdagan siya na nadadagdagan ng matabang lupa. So, ganun po. Tsaka po, dahil po madali pong tumubo ang mga saluyot, kapag ka nagkaugat na po yan, ay hindi na po siya mahirap alagaan. So, yun lang po yung pagkakaiba ng aking pagtatanim. No? Kahit ganun po yung nandun sa free guide na binigay, nakita ko po na yung diferensya ng sa maligamgam na tubig at sa mainit na tubig. So, kung makakapagdagdag tayo ng iba pang animal manure na tinatawag, no? Yung vermicast kasi dumi ng bulate eh. Ang animal manure daw po ay isang dumi ng hayop. Pero hindi nga daw po pwede ang dumi ng aso at saka ng pusa kasi meron daw po silang parasites. So, yung dumi ng hayop na kailangan, halimbawa po, isa po yung dumi ng kalabaw. Yan, pwede po yan. Maganda po yan sa pananim. At hindi naman na po yan luma at patagal na po yan ginagawa ng mga nag-hardin. So, isa po ako sa mga baguhan na merong kaalamanan sa pagtatanim at may kakayanan na mag-alaga ng tanim. No, at tayo ay pinagpala na maging maganda ang ating palad sa paghawak ng mga halaman. So maganda po talaga tayo ay magtatanim. So maraming salamat po mga kasolong kung nakaabot po kayo hanggang dito sa video na ito. Maraming salamat po sa mga nanonood po. Muli, abangan po natin ang ating iba pang mga iha-upload. No, maraming salamat po and God bless us all.